Okay, pag-usapan natin to. May isang akusasyon at hindi to basta-basta. 100 bilyong piso na budget insertion daw. At ang pinakamatindi, ang itinuturong mastermind ay ang mismong Pangulo ng Pilipinas. So ano ba talaga ang kwento sa likod nito? Tara, hamayin natin. At eto na, ang linyang nagpasabog sa lahat. Mula mismo kay dating Congressman Zaldico. Sabi niya, ginawa nila akong poster boy ng sarili nilang kasinungalingan. Wow! Napakabigat na salita, di ba? So sino nga bang nila ang tinutukoy niya? At kaninong kasinungalingan ba talaga ang pinag-uusapan natin dito? So para malinaw sa lahat, ito yung core ng akusasyon. Isang sitting president daw ang nag-orkestra ng isang 100 billion pesong insertion sa national budget. Grabe no? Pero alam nyo, sa bawat kwento, may dalawang panig. So sa pagsusuri natin ito, titingnan natin pareho. Susuriin natin yung mismong paratang at titingnan din natin yung mga ebidensya na parang, teka, hindi yata yan tugma. Okay, so let's get practical for a moment. Ang unang tanong dito na napaka-importante, kung totoo man to at gusto mong magpasok ng ganyang kalaking pondo sa budget, paano mo ba yun gagawin? Ano yung proseso? So para maintindihan natin, may 200 or let's say 2 gate para sa budget. Yung una, yung National Expenditure Program o NEP. Dito, galing mismo sa Pangulo. Ibig sabihin, full executive control. Siya ang masusunod. Yung pangalawa naman, yung bicameral conference. Dito, Kongreso na ang nag-uusap, House at Senate. Ang point is, wala na ang Pangulo sa kwarto, wala nang executive control. So, ang tanong ng mga kritiko, at medyo logical yung tanong no, kung ang Pangulo pala ang may pakana, bakit niya pipiliin yung mas mahirap na daan sa BICAM kung pwede naman niyang gawin yon ng diretso sa NEP kung saan siya ang hari? Okay, so bukod sa tanong na paano, meron pang isang napaka-critical na tanong. Kailan? Or more accurately, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nagsalita si Congressman Ko? Kasi alam nyo, sa mga ganitong kaso, timing is everything. At yung timing ng revelation niya, sinusuri din mabuti. At ito yung timeline. Tingnan nyo. July 19, umalis siya ng Pilipinas for a medical checkup. Tapos, lumipas ang ilang buwan, nasa abroad lang siya habang yung pangalan niya nadadawit na sa iba't ibang kontrobersya. Then, bigla, November 14, ayun na, naglabas siya ng video na may mga akusasyon. So yung argumento ng kabilang panig, simple nang. Hindi raw ito galaw ng isang tunay na whistleblower. Para sa kanila, ito'y isang paraan para ilihis ang atensyon mula sa ibang mga issue na kinakaharap niya. Okay ngayon, hawak kayo ha, kasi dito na tayo papasok sa siguro pinakamalaking butas sa buong akusasyon ayon sa mga kritiko. Isang piece of evidence na medyo nagpapagulo sa buong narrative ni Ko. Ito ang tanong, kung ang layunin mo bilang Pangulo ay protektahan yung mga lihim na insertion sa budget, bakit mo naman i-veto ang hindi lang basta-basta kundi isang record-breaking na 194 billion mula sa mismong budget na yon? Makes you think, di ba? At tingnan nyo kung ano yung mga naveto. Hindi ito maliliit na bagay ha. 26 billion pesos sa DPW projects, 168 billion pesos sa unprogrammed appropriations, mga item na walang feasibility studies. Ito yung mga classic red flags for budget insertions. So yung argumento sobrang simple. Kung ikaw yung nagtanim, bakit mo bubunutin? Isa pang aspeto ng kailangan nating tingnan ay yung venue. Ibig sabihin, saan ba inilabas itong akusasyon? Kung may hawak kang ganito kabigat na bomba, di ba dapat sa tamang lugar mo yan pasasabugin? So ang tanong, bakit sa social media at hindi sa korte o sa Senado? Kasi alam nyo, may mga tamang proseso para dito eh. Kung whistleblower ka talaga, pwede kang pumunta sa Ombudsman, sa Department of Justice o tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang common denominator sa lahat ng yan, kailangan ng sinumpaang salaysay. Kailangan mong manumpa. Pero ang piniling plataforma, isang video online. Malayo sa accountability ng batas. At habang viral yung video niya online, dito naman sa Pilipinas, isa lang ang sigaw, lalo na mula sa mga dati niyang kasama sa Kongreso. Umuwi ka, harapin mo yung mga sinasabi mo dito in person, sa tamang lugar. Well, you know, this whole script, yung paggamit ng social media, yung mga madamdaming detalye, parang pamilyar, no? Actually, may isang kaso na halos kapareho nito na pwedeng magbigay sa atin ng, konting perspective. Ang kaso ni Senate witness Orly Gutesa. At eto ang crucial part sa kaso ni Gutesa.
Ayon mismo sa desisyon ng Manila RTC, inatasan ng Korte ang Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation at isaalang-alang ang pagsasampa ng kasong falsification laban kay Gutesa. In short, yung ebidensya niya, yung affidavit niya, sinabi ng Korte na it should be investigated for being falsified, peking dokumento. So, kung ikukumpara natin yung modus operandi, sabi ng mga observers, ay magkahawig, venue, parehong social media at public hearings, hindi sa korte. Yung mga detalye, sobrang vivid. Kay Gutesa, mga maleta raw ng pera. Kay Ko, isang brown leather bag. Yung ebidensya, kay Gutesa, notarized affidavit na kinwestiyon. Kay Ko, mga resibo raw na hanggang ngayon di pa nakikita. The pattern is there. At dito pumapasok yung konsepto ng testimonial credibility. Sabi ng mga legal experts, minsan yung sobrang detalyadong kwento, yung mga parang di naman mahalagang detalye, pwedeng yan pa mismo ang magpahina sa kredibilidad mo. Kasi nagmumukha siyang ensayado, parang script, hindi isang tunay na alaala. So yung brown leather bag, is it a smoking gun or is it a prop in a performance? So ultimately, dito tayo bumababagsak sa dalawang magkaibang pamantayan ng pananagutan. Sa isang banda, andyan ang proof, patunay. Ito yung may sinumpaang testimonya, may cross-examination, may mga dokumentong pwedeng i-verify at may legal na consequences kung nagsinungaling ka. Sa kabilang banda, andyan naman ang performance, mga viral video, madramang detalye, mga claim na hindi naman na-verify at ang korte ay ang public opinion. Which leaves us with this final big question. Sa panahon natin ngayon, kung saan ang isang claim, totoo man o hindi, ay pwedeng maging viral in minutes, ano na nga ba ang tunay na sukatan ng ebidensya? Saan ba natin dapat i-base ang ating paniniwala? Yan ang tanong na iiwan ko sa inyo para pag-isipan.